Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Alam nyo, mga kabunyog, mabait pa nga ang mabait pa ang DILG, si John Vic Rimulya. Mabait pa ang administrasyon. Bakit? Unang-una, hindi pinahiya si Marcoleta. Kasi kung ipapahiya si Marcoleta, pagbaba pa lang dapat ni Marcoleta doon sa sasakyan niya nung kahapon na umaga, bumaba siya sa sasakyan, pupunta siya sa Sandigan. Pinusasa na dapat yun. Bakit? Mayroon na silang hawak na warrant of arrest eh. Mayroon na silang hawak na warrant of arrest. Kaya lang, hinayaan na pumasok, umattend muna doon sa sa hearing. Pagka sinabi na ng Sandigan Bayan na denied yung warrant, ay yung motion, at mayroon ng warrant na inisyo, ayun na, aarestuhin na. O di mabait, kasi kung iba-iba, mayabang si John Vic Rimulya at ang administrasyong Marcos, pagbaba ni Marcoleta, diretso posas. Di ba? Madrama sana yon. Madrama sana yon. Pero hindi. Hindi. Pagbaba ni Marcoleta, inano pa nga, nakita niyo yung nakahilira yung mga PNP? Nakahilira yung mga PNP, may nagganon pa nga eh, may nagsaludo pa eh. Nagganon, di ba? Yan yung Kaya sa totoo lang, mabait pa yung administrasyon sa ginawa kay Marcoleta. Hindi siya binastos. Imagine niyo, pagbaba niya sa naka-escort yung mga PNP, sinecure yung pagbaba niya, pinapasok siya doon sa loob. Pagpasok niya doon, nag-hearing sa loob. Saka nagsabi yung Associate Justice, yung chairman ng 3rd Division ng Sandigan, si Associate Justice Carl Miranda. Sabi niya, denied yung motion to defer the issuance of warrant of arrest. Pagkatapos noon, dinala na naman si Marcoleta papunta doon sa Camp Crame sa CIDG. Pagdating doon sa Camp Crame sa CIDG, hindi siya inalisan ng wig. Hindi siya inalisan ng wig. Actually, yung kumakalat na picture ni Marcoleta na walang wig, ano naman yun eh. Hindi naman totoo yun. Wala namang picture si Marcoleta na walang wig. Napaglalaruan lang yun sa AI. Photoshop na picture yun ni Marcoleta. Yan mga kabunyog, sa totoo lang. Kaya mabait nga. Sabi ni SILG John Vic Rimulya, alam namin na gusto nyong malaman kung inalis namin yung wig niya. Pero sabi ni John Vic Rimulya, hindi. Kasi inaresto na namin siya. Tapos ayaw naman namin siyang isailalim sa public humiliation. Yun. Kahit naman ako, di ba, mga kabunyog, pag tinatanong nyo ako, attorney, aalisan ba ng wig si Marcoleta? Sabi ko, wag na. Kasi naman yun eh. Maging makatao rin naman tayo. Ang ibig lang naman sabihin ng wig, kung gumagamit ka ng wig para itago mo yung mukha mo, i-conceal mo yung identity mo, pag pinagkunan ka ng mugshots, aalisin yung wig mo. Kasi, hindi yan ang totoong identity mo eh. Baka tumakas ka sa detention o sa pagkakakulong, paano ka hanapin? Hindi alam yung mukha mo na walang wig. Kasi kinunsil, tinago ng wig ang features mo. Pero si Marcoleta, kilala na talaga siya na nakawig. Yung wala siyang wig, hindi na yan yung normal niya. Kumbaga ang normal niya, may wig siya. Kaya hindi naman kailangang alisin yung wig. Kaya tama rin yun. Okay na yun. Importante na na-aresto na siya. So napakabait din kay Marcoleta ng administrasyon. Hindi siya pinahiya na inaresto kaagad. Hindi siya tinanggalan ng wig. Hindi siya tinanggalan ng wig. Hindi siya, in short, hindi siya ni-humiliate. Yan yun. Kaya lang, wag namang sobrahan. Wag namang sobrahan. Tama na yung makataong pagtrato kay Marcoleta. Pero kung ilalagay yan sa hospital arrest, wag na. Grabe naman yan.
Tama na yung makataong pagtrato sa kanya, hindi siya pinahiya. Tama na yon. Pero yung ilalagay siya sa hospital arrest, ay, hindi na maganda yan. Hindi maganda ang magiging dating sa sambayan ng Pilipino. Kasi malakas naman si Marcoleta, kahit 72 years old yan, ang lakas-lakas pa. Ang lakas-lakas pa niyan. O, si Duterte nga, 80 years old, nakakulong. O, di ba? Kasi doon sa ibang bansa, kahit matanda ka na, ikukulong ka pa rin. Pero makatao naman yung kulungan mo. Ganyan yung ganyan din dapat kay Marcoleta. Ikulong yan, pero may mga medical services naman, may mga doctors naman sa mga kulungan, may clinic naman dyan. Okay na yung pinagbigyan, 2 araw, isinailalim sa medical test. Okay na rin yun, pagbigyan na rin. Pero kapag pinagbigyan na naman yan ng hospital arrest, wala na. Alam naman natin na hindi naman si Marcoleta ang lakas-lakas. Kahit 72 years old yan, malakas yan, mayabang pa nga lagi. Kung makapagsalita nga, wala siyang kinakatakutan. O di ipakita niya na hindi siya natatakot, na sa kanya, haharapin niya yan. Total, sinabi niya na rin lang, di ba? Sabi niya, haharapin niya yan. Handa akong makulong. Handa kang makulong, tapos hospital arrest pala. Saan naman nangyari yan? Handa kang makulong, tapos hospital arrest. Ay, mga kabunyog, mga ano ito? Kaya, ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Anyway, tama lang yan na hindi naman hinumiliate si Marcoleta. Tama rin yan na sinasailalim sa medical test. Pero kung ang plano niyan ay gamitin yung mga medical tests na yan para mag-motion siya na i-hospital arrest, sana wag naman pagbigyan. Hindi naman mahina ang pangangatawan ni Marcoleta eh. Ang lakas-lakas pa nga. Ang yabang-yabang pa nga, napaka-arrogante pa nga. Tapos ngayon, magdadrama lang ng chest pain, magdadrama lang ng mataas na blood pressure. Tapos anuhin mo na? I-hospital arrest mo na? Wag naman sana. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.